Hello Capricorn, ito yung reading mo para sa kabuuan ng February. Ano ba itong mga posibleng paparating sa'yo? Mga blessings or challenges. At kung hindi ka pa nakakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, dumiretso ka sa aking FB page. Doon ka mag-PM kung balak mong mag-book or mag-inquire ng reading services. Ayan. Overall energy mo para ngayong buong February ay the Queen of Swords. So, ito ay may kinalaman sa pagre-release or pag-e-end ng mga connections na that no longer serve you. Okay? Ito yung mga bagay na hindi na nagwo-work. Situations man yan o relationships na dapat mo nang i-end. No? Kasi nga hindi na hindi na akma. Hindi na siya akma para sa iyo. Hindi na siya nagwo-work. Okay? At meron ding binabanggit dito na seeing the humor in difficult situations. Okay? Kumbaga, learning na makita yung positive side ng every bad or negative situation na ma-experience mo ngayong February. So, kung may mga mahihirap na may mga challenges ka man, problema, kumbaga parang makikita mo na lang ano ba yung good side nung sitwasyon, no matter napaka-negative nung nangyayari sa iyo, parang andun ka pa rin sa pagiging positive nung isip mo na makita yung na lang yung blessing in disguise na sa mga nangyayari sa iyong problema or challenges ngayong Feb, no? Pwede rin tong merong kinalaman sa focusing on your career. Ayan, may sinasabi dito So, pwedeng iba sa inyo, gagawa kayo ng career changes. Kasi, meron ditong mga bagay na binabago si Queen of Swords. So, pwedeng iba sa inyo, career move ito. Or may mga babaguhin kayo tungkol sa career ninyo. Okay? So, pwedeng you are dealing with the Gemini, Libra, Aquarius person, air sign. Pwedeng divorced, hiwalay. Okay? Or byuda. Yan Kung sino man yung nakakadil yung na ganyan. Tingnan na natin yung posibleng magiging challenge mo, Capricorn. Ngayon, yun lang, Capricorn. May mga binabanggit dito na overall energy mo kay Queen na dapat mo nang i-end, tapusin, i-let go. Pero, or baguhin, pero pagdating dito sa challenge mo, mukhang hirap kaya na talikuran yan. No? Baka hindi ka pa ready. Or hindi ka willing. Hindi ka willing na natalikuran tong mga to. Ayan napunta sa challenge mo yan Hirap kang magbaguhin. Hirap kang gumawa ng big life changes. Ayan, yan yung binabanggit, no? Related. Kasi yung sinasabi kasi dito kay Queen, may mga bagay ka nang dapat i-let go or tapusin, i-end. Putulin. Kasi nga, hindi na nagwo-work. So, ibig sabihin, may mga dapat kang baguhin dyan sa sarili mo or sa sitwasyon mo. Pero, pagdating sa challenge mo, mukhang yun yung hirap ka. Yan, Pwedeng hindi ka willing or hindi ka ready na magkaroon ng mga ganyan changes, no? Pwedeng iba sa inyo, hindi kayo maka-move on, hirap kayo sa mga ganyan. Pwedeng yung iba, hindi ninyo alam ano yung mga dapat nyong i-prioritize. Okay? Pwedeng iba, takot kayong makipagsapalaran. Ayan, takot kayong mag-step out of your comfort zone or mag-take ng risk. Ayan, yan yung mga challenges mo.
Disadvantage. Ano naman yung possible na blessings or advantage mo? Okay. Outcome. Tignan muna natin. Alam ko na. Kasi napipilitan kayo. Napipilitan. Pwedeng nahihirapan kayo dito. Kung ano yung susundin ninyo. Yung passion ninyo o yung mas practical. Yan. So, nakikita ko dito. Mukhang pipiliin mo kung ano yung true love mo na gawin. Yun nga lang, pwede kasing nahihirapan ka nung una mamili kasi pwedeng iba yung sinasabi sa'yo ng mga tao or ng family mo, ng loved ones mo na gagawin mo. Sasabihin nila, ay, hindi yan. Hindi yan in demand ngayon, yung ganyang gagawin, ganyang trabaho. Mas maganda, magganito ka na lang, mas practical ito. No? Kaya naman pala, dito, yun yung challenge mo. Kasi, gustong-gusto mo tong gawin, kaya lang pwedeng hindi sila nag-a-approve sa'yo, or kinokontra nila yung yung mga plano mo, yung mga gusto mong gawin. Kasi nga, may mga naiisip sila na inaakala nila na mas better para sa'yo. Pero yun na nga, mukhang nakikita ko dito na maglalakas ka pa rin ng loob kahit nasabihin nila. Despite doon sa mga hindi ka nila sinusuportahan or na nadi-discourage ka ng mga sinasabi nila or mga suggestions nila, is mas pipiliin mo yung puso mo. Na kahit na ganun yung mga sinasabi nila, ipangangatawanan mo yan. At nakikita ko sa outcome mo, alam mo kung ano, mukhang magiging successful ka rito. Kung hindi ka man maging sobra-sobrang yaman or malaki yung kinikita mo, at least love mo yung ginagawa mo, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Yun na lang yung nakikita kong parang pinaka reward mo dito, Capricorn, dito sa outcome mo. Ayan o. Magagawa mo, you will do what you love. And mabibigyan ka pa nga dito ng recognition. Ayan, kasi nagagawa mo ng mahusay yung trabaho mo, itong ginagawa mo. Kasi nga love na love mo yan, 'di ba? Kung yan yung passion mo, yung first love mo. Ayan, no? Oh, mababayaran ka nila because of your craft. Tapos magkakaroon ka ng excellent reputation, o 'di ba? So minsan kasi may mga times na nakakatulong yung suggestion ng iba, payo ng iba. Pero depende kasi case to case basis yan eh. Hindi ko sinasabi na huwag kayong makinig sa magulang ninyo, sa mga taong nagmamalasakit sa inyo. Pero minsan, hindi rin naman natin malalaman kung hindi natin susubukan yung mga dreams natin, yung mga gusto nating gawin. Kaya, medyo risky siya. Pero 'di ba, malay mo, kagaya nito, yung outcome mo turned out na magiging happy ka in the end. Dahil yun pa rin yung pinili mo, pinangatawanan mo, pero naging maswerte ka, no, na naging successful ka doon. Hindi man siguro hindi ka naman ganun kabongga yung kinikita mo, at least masaya ka. At magkakaroon ka ng magandang reputation dyan. Tingnan na natin yung love life mo. Ano ba yung overall energy ng love life mo ngayong kabuuan ng Feb? Uy, soulmate, deep love, unity, and connection. Wow! So, pwedeng yung mga walang kajawaan dyan, possible na makahanap kayo ng mala soulmate na jowa.
Ibig sabihin, malalim. Malalim yung feeling sa isa't isa. Malalim yung connection ninyo. Compatible yan. Compatible. So, para naman doon sa mga may jowa na ibig sabihin lang yan na etong person na to, na asawa mo or jowa mo, posible na siya talaga yung soulmate mo. Kasi, malalim yung feelings, yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Meron kayong soul connection. No? Yan. Malalim yung connection ninyo. Tignan naman natin pagdating sa career or pera. No? Ano yung overall energy ngayong February. Uy, negotiate. Ininego ninyo yung ano ninyo dito, yung skills ninyo. Ayan o, may negosasyon na magaganap. Whether ikaw ay nagne-negosyo or nag-a-apply. O, parang ano to eh, parang magkakasundo kayo, ayan o. So, ano man itong transaction ninyo sa business man ito o sa career, parang pinag-uusapan ninyo yung terms dito. At ikaw, ininenego mo rin kung ano yung price tag mo. Ayan. So, kumbaga, nag-uusap na lang kayo kung magkakasundo ba kayo sa presyohan. Ayan. Ayan yung yan yung pinag-uusapan ninyo. Sweldo man yan or ewan ko kung related sa business kung nagne-negosyo ka. Tingnan na natin ano ba yung iba pang posibleng paparating sa'yo. You have rose. Wow, romance is in the air. Wantog ba naman? Kasi ayan o. Diba yung overall energy ng love life mo is soulmates, deep love, and connection. Pagdating dito sa paparating sa iyo, ayan, romance. So, yung mga wala pang romance sa buhay nila, mukhang may paparating na sa inyo. Bago mag-March. Ay, grabe naman. Ayan, ako. Kilig to the bones. Heart at saka rose. Romance is in the air. Love, deep affection, and caring. Ano ba to? Tugma-tugma talaga yung cards nyo. Ayan. So, mukhang malalim. Malalim na connection ito. Romantic connection yung paparating sa inyo, Capricorn. Handshake. Ayan na nga. May mamimit ka. Hala. Baka nga mamimit mo na itong soulmate mo. Ayan. Basta may importanteng meet up dito. Feel ko. At may romance talaga nangangamoy. Deep love, affection, soulmate. Wow. Mukhang kung sino man itong mamimit mo, mukhang yan na yun. No? Yan na yung the one. Wind chimes, peace and harmony. Ganda. All is well. Pag nakita natin yung peace and harmony, walang magulo ngayon. Walang epal ngayong Feb mo. Matahimik. Everything is in order. No? Walang at peace ka, masaya. Ayan. Walang mga stress, problema, or distractions. No? So, tignan na natin closing message para sa iyo, Capricorn. Magkakaroon ka ng katahimikan ngayong Feb. Wala mo nang makukulit, magulo, epal, istorbo. At yung closing message mo, Wood Tiger. Powerful beginnings and progress. So, yan. Whether ito ay may kinalaman sa business, sa trabaho, ito yung personal na endeavors mo, nakikita ko na magiging maganda yung simula. Ayan powerful beginnings at possible na uunlad ka dyan. May progress. Ang ganda. So, ito yung mga makukuha mo, posibleng paparating sa iyo. Blessings and challenges ngayong kabuuan ng February. Capricorn, sana nagustuhan mo. Don't forget to like, share,
follow or subscribe. Take care. God bless.